Ban sa mga e-bike, e-trike at iba pang electric at light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, ipinahinto muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng Pangulo, layo nitong bigyan ang mga apektadong motorista ng isang buwang palugit para malaman na bawal sila sa mga piling kalsada at kung saan sila pwedeng dumaan. Kaya hindi muna sila titiketan, pagmumultahin at hahatakan ng sasakyan. Giit naman ng MMDA, ang ban sa mga e-trikes at e-bikes ay para rin daw sa mga kaligtasan ng mga motorista. Kontratang iginawad ng COMELEC sa consortium ng South Korean firm na Mirror Systems para sa eleksyon 2025, inapila ni dating Caloocan Representative Egay Erice sa Korte Suprema na ipawalang bisa. We will be turned into a guinea pig in 2025 dahil yung gagamitin na machine is prototype, which is against automation law. Pangalawa, there are certain procedures that were not followed by the Commission on Elections. Kinwestiyon din ni Erice ang halos 18 billion pesos na gagastusin daw ng gobyerno para sa eleksyon. Depensa naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, legal at naaayon sa prosesong nakasaad sa batas ang pag-award ng kontrata sa Mirror Systems. Hindi rin daw overpriced ang kontrata at hindi raw tama ang pagkumpara ni Erice sa mga lumang election contracts. Ang Miro naman, maglalabas daw ng pahayag kapag nakakuha na ng kopya ng petisyon. Nasa 18 ektaryang lupain sa Mount Arayat sa Pampanga nasunog. Isang private property ang kabilang sa mga natupok. Ayon sa BFP, nagsimula ang forest fire pasado alas 4 ng hapon kahapon. Idineklara ng fire out ito kagabi. Wala namang nasakta sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.